Good day to all. This is episode number 28, and this time we will continue on with our study on the unpardonable sin. At na-discuss na natin from our past lessons yung importance of knowing that particular theological term and also what the Bible would call blasphemy against the Holy Spirit, which is in fact, in reality, ay unpardonable sin or unforgivable sin. And a particular person or group of people committed the blasphemy against the Holy Spirit, ay wala na po itong kapatawaran. At nalaman na natin from our past lessons again, yung mga katunayan at katibayan na kung saan, paano ba na i-commit ng mga taong makasalanan like us yung blasphemy against the Holy Spirit. Yung again, yung as a review, yung tahasang pag-declare na yung power ng Holy Spirit, no? Particularly nga yung example natin during the time of our Lord Jesus Christ on earth, when He demonstrated the power of God through working of miracles at ina-attribute, sabi ng mga tao, sabaybay, no? Naka-experience at nakasaksi doon sa ginawang mga miracles ng ating Panginoong Hesus ay ina-attribute ito sa powers of Satan. They are in fact committing the unpardonable sin or blasphemy against the Holy Spirit. Ngayon, meron din tayong napasadahan last time yung patungkol sa apostasy. At ngayon nga sa part na ito ay sa episode na ito ay pag-aaral natin yung deeper meaning pa ng terminology na ito, theological term na apostasy. So sabi natin last time na yung apostasy is very much closely related doon sa blasphemy against the Holy Spirit. Meron lang slight differences. Yung apostasy, again, ay of course nakocommit yan ng mga unbelievers lamang. Yung wala pa talagang union and personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Hindi pa talagang totohanan, no? Na re-regenerate o tunay na save, no? By the power of the Holy Spirit. O naboborn again, no? Yung madalas natin, inaral na rin natin yan from our past lessons. Ay nakakomit talaga ng mga wala pa kay Kristo, wala pa sa ating Panginoong Hesus. They are not yet connected and united with our Lord Jesus Christ. Ay nakakakomit talaga ng unpardonable sin. One is by way of blasphemy against the Holy Spirit. At yung pangalawang pag-uusapan natin ngayon, yung by way of apostasy. So, yung daw apostasy naman ay hindi naman nakokomit ng mga believers talaga, kundi bagkos nakokomit ito ng mga unbelievers. Again, yung wala pa sa Panginoong Jesus. So again, i-define ng libro ni Maastricht again sa page number 500 yung sino ba yung mga nakakomit na not only by the commission of the unpardonable sin which we call the blasphemy against the Holy Spirit, at sino naman yung again yung mga nakakakomit ng mga this what we call apostasy. Again, sabi ko nga yung mga unbelievers lamang ang nakakakomit nito. Ang sabi rito ni Maastricht, yet according to its difference, because blasphemy against the Holy Spirit is not just any apostasy, there should be most carefully observed the difference by which it is distinct from any other, which is evident in especially these three things. First, in the didactic subject, or yung logical reasoning, namely only hypocritical professors of gospel truth, ay mga professing Christians, no? Yung mga people that they profess that they know God, that they have accepted the Lord Jesus Christ into their lives. They are claiming that they are actually Christians themselves. Upon hearing the gospel truth being proclaimed to them, receive them in gladness of hearts, no? Pero in fact, they have rejected later on in their lives the very profession of their faith. Yung kanilang Christianity, kanilikuran na nila, and they are committing this what we call apostasy. No? Tuluyan na nilang binaliwala yung gospel. Again, hindi nila kinikilala si Lord
Jesus Christ as their Lord and Savior. At yung Word of God ay hindi na nila pinaniniwalaan, yung Bible itself. Okay? Of course, yung blasphemy against the Holy Spirit, sabi ni Maastricht dito, in comparison with apostasy, yung mga nakaka-blaspheme, no, ng blasphemy nga, nagka-commit ng blasphemy against the Holy Spirit, unpardonable nga yan, ay yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, no, during the time of the earthly ministry of the Lord. Yun, na-discuss na natin yan madalas, na nakita natin yan sa Matthew chapter 12, from verses 24 up to 32, no? Yung working of the Lord Jesus Christ, the working of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ miracle, and some sort of delivery of the gospel ay attributed to Satan. So there's a working of the devil, blasphemy yun against the Holy Spirit. Yun namang apostasy in relation to blasphemy against the Holy Spirit, and ako-commit naman ng mga unbelievers, mga professing Christian, again, sabi rin sa Hebrews chapter 6 verses 4 and 6 o 4 to 6, no? Talagang yung mga na-illuminate na, nalaman na nila yung gospel, nalaman na nila yung word of God, yung truth about the Lord Jesus Christ, of who He is, ano yung kanyang working, yung mga miracles, yung pagiging pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus, the Son of God, no? Maging yung kanyang humanity, no? Under the power of the Holy Spirit, ay nung once they were enlightened, biglang ni-reject nila at pinalikuran nila yung mga katotohanan kanilang na-receive, no? Na-enlightened na sila, illuminated by the power of the Holy Spirit, illuminated by the Word of God, and suddenly, during the course of their life, ay nag-fall away, they fall away from grace. Iba sabi, mas matindi pa sa backsliding ang ginawa. Talagang total rejection, putting Jesus Christ into an open shame. Sabi ng Hebrews, they are not actually believing anymore on our Lord Jesus Christ. Yun yung apostasy na nakukomit ng mga unbelievers. At sabi rito, those illuminated by the Holy Spirit who have tasted the good word of God, who freely sin after they have received the knowledge of the truth. Nung nalaman nila yung katotohanan, nang tumalikod sa Panginoon at bumalik sa kasalanan at patuloy na gumawa ng mga kasalanan, yun yung apostasy, total rejection of one's truth that they have received. Accordingly, these are not subject of this evil, the elect. Yun daw mga exempted dito, yung mga talagang chosen people of God, the elect, the redeemed, sa mga true believers at sa mga regenerated, born-again Christians talaga, ay hindi makakomit nito. Ang makakomit talaga yung mga professing Christians, yung hindi naman talaga actually talagang in reality ay na-saved in the first place. No? He who is born of God does not sin, mga believers, and nagkakasala, yes, eventually, pero hindi sila namumuhay patuloy sa kasalanan. Yes, mawawala lang yung kasalanan niya pag second coming ng ating Panginoong Jesus, yung eradicated totally, re-remove na yung sin, pero yung mga Christians talaga, mga believers, genuinely saved, true believers, ay hindi na patuloy na makakomit ng apostasy kasi hindi na nila tatalikuran talaga ang ating Panginoong Jesus. They will not fall away completely. Though they commit sin sometimes, they would actually repent. Kaya nga yung Christian life is a daily repentance way of living. They commit a sin, they would repent and confess eventually. Pero yung talagang hindi pa talaga totally na surrendered sa Panginoon. When they commit sin, parang sila, it is very much normal na lang paggawa ng kasalanan without any sense of remorse or guilt, no? Kasi kalos na yung heart, matigas na yung puso because of the hardness of their heart, because of their total rejection of the Lord Jesus Christ. Okay, hindi naman daw makukomit ng mga Gentiles, others, and binanggit pa rito, other people, group of people, yung apostasy at blasphemy against the Holy Spirit kapag hindi naman talaga sila actually doing, no, yung things na pertaining to the talagang real actual blasphemy against the Holy Spirit, saka yung real apostasy. May mga chance pa talaga yung mga unbelievers na hindi pa nakakomit ng blasphemy against the Holy Spirit at saka hindi pa nagkakaroon ng condition with regards to being an apostate o yung tinatawag na apostasy,
Dahil while they are committing sin, of course, everybody commits sin, ay may chance pa silang maligtas. And when they hear the gospel through the operation of the Holy Spirit, may chance pa silang makakilala sa Panginoon. Eventually will be saved, no? By God's grace, no? Through the faith in the Lord Jesus Christ. Yung property of apostasy, the second in these distinctive properties of this apostasy, namely, that it is universal and total. Yung apostasy ay universal and total. Ito yung nakakomit, magkakaroon ng apostate status ang mga tao. Hindi lang isang particular person or particular leader of the church, for example, or local church, kundi bawat tao, no? Lalo na yung mga unbelievers, ay meron talagang nakakomit ng apostasy. Okay? In its universal and total status. When he soon progresses from enumerated fundamentals of Christian religion in verses, yun nga yung Hebrews chapter 6, verses 1 to 3, and so on and so forth, up to verse 6, to the sin against the Holy Spirit, nor from only this or that charisma of the Holy Spirit, but from every common gift, illumination, heavenly taste, partaking of the Holy Spirit, the taste of good word, and the powers of the age to come. No, nagkakaroon talaga ng state of apostasy. And the final apostasy, for it is impossible for those who were once enlightened, etc., and so forth, and who have fallen away to be renewed again to repentance. Sabi rin ng Hebrews yan, no, chapter 6. Kapag nag-fall away sila at tumalikod totally and completely, yung mga once enlightened, nakarinig na ng gospel, nakakilala na sa Panginoong Hesus at tumalikod pa, ay wala nang chance, no, na ma-renew again to repentance. Kahit magsisi sila, hindi na sila patatawarin ng Panginoon because of this continuous sinning under apostasy, again, blasphemy against the Holy Spirit. It is voluntary and malicious desertion. No, Hebrews chapter 10, verse 26, no? They fall away, they do not want fellowship with God and fellowship with other people of God, or with other Christians, I mean. Ay meron ng willful sinning ang ginagawa. No, sabi ganoon, without any cause, and which much degenerate malice, trampling underfoot the Son of God. Parang niyuyurakan nila yung ating Panginoong Hesus, yung pagiging Diyos, anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Magiging yung blood of the covenant, yurakan, no? Nalipusta, talagang totally, no? Ni-reject na yung ginawang sacrificial, no? Offering ng Panginoong Hesus na sa cross at Calvary. They insulted the spirit of grace. Yung kaligtasan, in-insult na nila. These distinctive properties are not disjunctively but conjointly involved in this horrendous evil. May horrendous evil talaga. Pinakakomit ng blasphemy against the Holy Spirit, saka yung nasa status of apostasy. Total rejection of God, the gospel, the working of the Holy Spirit. Nung mga una, nag-profess sila yung mga Christian, and then eventually, tumalikod pa. No, hindi nagpatuloy, at sila patuloy pang namuhay sa pagkakasala and totally rejected the Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, and God Himself. No? Reject na nila totally, even the very words of God, totally rejected na. Okay? Unpardonable sin lahat ito. So next time, pag-aaralan pa natin yung deeper meaning ng ano ba yung causes and root of that unforgivability. Ito yung susunod nga yung topic natin. I-discuss pa patuloy ni Mastit sa atin ng Word of God, of course, yung mga other aspect of the sin of unforgivability. Yung nga yung unpardonable sins. Para ma-wrap up natin yung subject of actual sins. Kaya tutungo na tayo next time doon sa penalty of sin saka state of sin. Yung last classification, third and last classification ng doctrine of sin. Once again, a very pleasant day to all of us. To God alone be all the glory again, and see you very, very soon. Thank you so much.